Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now my topic is about the insertion sort algorithm. So, insertion sort algorithm works by interrelatively building a sorted portion of an array. It starts with the first elements as sorted. Then, picks each subsequent elements and insert it into its correct position within the sorted portion by comparing and setting elements as needed. This process continues until the entire array is sorted. Insertion sort. Insertion sort algorithm ay gumagana sa pamamagitan ng pagbuo ng isang nakaayos na bahagi ng array ng paunti-unti. Nagsisimula ito sa unang elemento bilang nakaayos na pagkatapos ay kinukuha ang bawat kasunod na elemento at ipinapasok ito sa tamang posisyon nito sa loob ng nakaayos na bahagi sa pamamagitan ng paghahambing at pag-aayos ng mga elemento kung kinakailangan. Ang prosesong ito ay nagpapatuloy hanggang sa ang buong array ay nakaayos na. This is the step-by-step insertion algorithm sort works. Step 1. The algorithm starts by assuming the first elements of the array is sorted. Then step 2. It then picks the second elements and compare it with the first if the second element is smaller. It's inserted before the first element. Step 3. The algorithm considers the third element and compare it with the elements in the sorted portion. First and second elements inserted into its correct position. Step 4. The process continues with each subsequent elements being compared and inserted into the already sorted portion of the array. Then, step 5. The algorithm. Gana ang insertion sort algorithm. First, nagsisimula ang algorithm sa pamamagitan ng pag-aakala na ang unang elements ng array ay nakaayos. Step 2. Pagkatapos ay pinipili nito ang pangalawang elemento at ihahambing ito sa una. Kung ang pangalawa elements ay mas maliit, pinapasok ito ang buong element. Step 3. Isinasaalang-alang ng algorithm ang ikatlong elemento at inihahambing ito sa mga elemento sa nakaayos na bahagi, una at pangalawang element. Ipinapasok ito sa tamang posisyon. Ang number 4. Ang proseso ay nagpapatuloy kung saan ang bawat kasunod na elements ay inihahambing at ipinapasok sa nakaayos na bahagi ng array. Step 5. Inuulit ng algorithm hanggang sa ang buong array ay nakaayos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Alikar Okasa. My topic is simple code of Python of insertion sort. Insertion sort algorithm sa Python code DIF deep insertion hyphen sort open parenthesis and close parenthesis EER semicolon. Pinag-uusapan ang isang array gamit ang insertion sort algorithm as EER open parenthesis and close parenthesis list. Ang listahan ay na pag-uusapan returns semicolon. List ang pinag-uusapan hyphen usapan na listahan for I and range open parenthesis and close parenthesis 1, len open parenthesis and close parenthesis EER. K equals EER bracket open bracket I and close bracket. J equals 1 EER bracket open bracket J plus 1 and close bracket equals K. Returns EER limbawa ng paggamit. EER equals open bracket 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90.
close bracket. Print open parenthesis original na array, comma, EER, close bracket, sorted, hyphen, EER equals insertion, hyphen, sort, open parenthesis, EER, close parenthesis, print, open parenthesis, pinag-usapan na array, comma, sorted, hyphen, EER, close parenthesis. Explanation. Ang insertion hyphen sort function ay tumatanggap ng isang array bilang input at pinag-uusapan ito sa pag-ascend na order. Ang outer loop ay nag-literate sa array simula sa ikalawang elemento, open parenthesis, index 1 and close parenthesis. Ang inner loop ay nagkukumpara sa kasalukuyang elemento sa mga naunang elemento at nag-shift sa mga ito kung sila ay mas malaki kaysa sa kasalukuyang elemento. Ang kasalukuyang elemento ay nailagay sa tamang posisyon sa pinag-usapan na sub-array. Ang function ay nagbabalik na pinag-uusapan na array output. Original na array, semicolon, open bracket, 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, close bracket, pinag-uusapan na array, semicolon, open bracket, 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90, close bracket. Time complexity. Base case, semicolon, O, open bracket, and close bracket, N, kapag ang array ay naayos sa average case, O, open parenthesis, N, close parenthesis, N, and 2 para sa mga random na array. Work case, O, open parenthesis, and close parenthesis, N, and 2 kapag ang array ay reverse sorted space complexity. Hyphen O, open parenthesis, and close parenthesis 1. Dahil ito ay gumagamit lamang ng isang constant na halaga ng karagdagang espasyo. Paano ito gumagana? Number 1, ang algorithm ay nag-literate sa array simula sa ikalawang elemento. Number 2, para sa bawat elemento, ito ay nagkukumpara sa mga naunang kaysa sa kasalukuyang elemento. Number 3, ang kasalukuyang elemento ay nailagay sa tamang posisyon sa pinag-uusapan na sub-array. Number 4, ang prosesong ito ay paulit-ulit hanggang sa buong array ay pinag-uusapan. Ang insertion sort ay isang simple at madaling maunawaan na algorithm, ngunit ito ay hindi ang pinakamabilis na algorithm para sa malalaking array. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day, ma'am. Now, my topic is about when to use insertion sort. Number 1, the list is small. Ang insertion sort ay napakabilis para sa maliit na dami ng data. For example, sorting 10 or 20 numbers. Number 2, the list is almost sorted already. Kung ang mga bagay ay halos nasa ayos na, ang insertion sort ay nagiging napakabisa dahil kailangan lamang nitong gumawa ng ibang pagbabago. Number 3, you need a simple and easy to understand. Mahusay ito para sa pagtuturo, pag-aaral, at pagpapaliwanag ng mga konsepto ng pag-aayos dahil ang mga hakbang ay simple. Number 4, you want to sort data as it arrives. Online sorting. Kaya ng insertion sort na
ayusin ang data ng paisa-isa habang may mga bagong halaga na dumarating. Kapakipakinabang para sa mga system kung saan ang data ay patuloy na dumarating. The last number, memory is limited. Hindi kailangan ng insertion sort ng dagdag ng memory, maayos dito ang listahan sa lugar. Ibig sabihin nito ang original list. Advantage ng insertion sort. Number 1, simple and easy to understand. Hindi siya complicated, kaya perfect para sa beginner. Parang nag-aayos ka lang ng baraha. Kukuha ka ng isang card tapos ilalagay mo sa tamang pwesto. Number 2, good for small data set. Ito ay very effective kapag konti lang ang data. Mabilis siyang gumana at hindi kailangan ng complex na operation, kaya best gamitin kapag small list lang ang isusort. Number 3, very fast when the data is more sorted. Kung halos naka-arrange na yung numbers, sobrang bilis ng insertion sort. Kaunti lang ang comparison, kaunti lang ang gagalawin, kaya mabilis matatapos ang sorting. Number 4, disadvantage. Slow when handling large dataset. Ito ang pinaka-downside ng insertion sort. Kapag sobrang dami ng element, mabagal talaga siya. May time complex, na meaning habang dumadami ang data, mas bumabagal ang performance. Requires many comparison and movement. Kapag sobrang gulo ng list, kailangan niyang i-compare ang bawat value at isip yung mas malalaking numbers. Number 3, not practical for large real-world application. Sa malalaking system or high dataset, halos hindi ginagamit ang insertion sort. Mas ginagamit ng company ang faster algorithm like quicksort or mergesort. Insertion sort work best only for small and nearly sorted